Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, ang mga pananim ng Diyos sa iba't ibang panahon. 2 linggo mula po ngayon ay sasapit ang ika-110 kaarawan ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ang 3 magkakasunod na leksyong pag-aaralan po natin hanggang sa mismong kaarawan ng Iglesia sa Hulyo 27 ay nakatuon sa kahalalan at karapatang tinamo natin mula sa Panginoong Diyos nang tawagin niya tayo sa iglesia. Minabuti po namin ang paksang ito ang talakayin sa ating mga EGM upang patunayan ang namamalaging paninindigan natin sa kahalagahan ng Iglesia ni Cristo sa paglilingkod natin sa Diyos. Mula po kasi nang pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo at dumaan ang iglesia sa malaki o maapoy na pagsubok, maraming mga kaanib ang humina o sabihin na nating nasira ang pananampalataya. Merong tumigil na sa pagsamba, ayaw na sa iglesia, at merong pangang bumangong mga grupo na bumaling na sa bago at mga maling doktrina at nagtatagna ng sarili nilang iglesia o samahang pangrelihiyon. Ang nangyari pong ito sa iba ay hindi dapat mangyari sa atin sapagkat namamalagi ang katotohanan na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ang tunay na iglesiyang sa Diyos. Dito manggagaling ang mga maliligtas sa araw ng paghukom. Pinadaan lang po ng Diyos sa malaking pagsubok ang iglesia upang dalisayin ang pananampalataya ng mga kaanib. Ang sunod-sunod po ng mga leksyong pag-aaralan natin ay naglalayong ipaalala at muling ipaunawa sa bawat isa sa atin ang kahalalan ng Iglesia ni Cristo bilang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. At nawa, makatulong ang mga leksyong ito para ang mga naligaw ay makabalikwas at makabalik sa tunay nilang pananampalataya. Marami pong pinagtularan ng Biblia sa mga tinawag o hinirang ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Ang isa po rito ay ang pagiging pananim o halamang itinanim ng Diyos. Mula pa noong unang panahon hanggang sa mga huling araw na ito, ay meron pong bayang itinanim, ibinukod, pinili, o hinirang ang Panginoong Diyos. Bago po natin ito alamin, itanong po muna natin sa Biblia, gaano po ba kahalaga na maging pananim ng Diyos? At ano ang kasamaan kung ang isang relihiyon o iglesia ay hindi itinanim ng Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng Panginoong Kristo nakasulat dito sa Mateo sa 15, talatang 13. Datapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Sa pahayag pong ito ng Panginoong Kristo ay pinatutunayan niya na may 2 uri ng pananim. Kung ang pag-uusapan ay relihiyon o iglesia. Ang isang uri ay yung itinanim ng Ama. At ang isa pang uri ay yung hindi niya itinanim. Ano po ang tiniyak ng Panginoong Kristo na mangyayari sa mga halaman o pananim na hindi itinanim ng Ama? Ang sabi niya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Ano po ang katumbas ng sinabing ito ng Panginoong Kristo na ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin? Pakinggan ninyo, nakasulat dito naman sa Gawa sa 5, talatang 38. At ngayon, sinasabi ko sa inyo
huwag kayong mangakialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila. Sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak. Ano po ang katumbas ng sinabi ng Panginoong Kristo? Na ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin, ito po ay mawawasak. Katumbas ng babagsak. Ito pong binasa namin sa inyo ay tagpo ng ang mga apostol ng Panginoong Kristo ay pinadakip, ikinulong. Pero palibhasa ay gawain ng Diyos, yung kanilang ginagampanan, yung pangangaral, sa pangalan ng Panginoong Kristo, binuksan ng Diyos ang mga piitan para makalaya ang mga apostol. Kaya nung lilitisin na sila sa Sanhedrin ng Pangulong Saserdote at ng mga miyembro ng Sanhedrin, wala na doon ang mga apostol. Inutusan kasi ng Diyos ang mga apostol na pumunta sa templo at ipagpatuloy ang paghahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Kaya may nagsabi sa Sanhedrin na nandun sa templo yung mga apostol. Kaya pinakuha nila at doon ay nilitis. Pero palibhasa, ang layunin ng Sanhedrin noon sa pangunguna ng Pangulong Saserdote ay patigilin ang gawain. Patigilin ang paglaganap ng mga salita ng Diyos. Ito ngayon si Gamaliel, na isang paham na Hudyo, isang Pariseo, nakaanib sa Sanhedrin. Ano sabi niya? Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawaing ito ay sa mga tao, ay mawawasak. Mga kapatid, pinalaya ng Sanhedrin ang mga apostol, pero pinalo muna sila at binabala ang mahigpit, wag na silang mangangaral sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero yung kinukuha natin dito, yung hindi naman ang Diyos ang nagtanim, bubunutin yun. Mawawasak yun. Bukod sa bubunutin o mawawasak, ano ang lalong malaking kapahamakang sasapit sa mga hindi itinanim ng Diyos? At kailan ito magaganap? Pakinggan ninyo ang nakasulat dito sa Mateo sa 13:40 hanggang 42. Ganito ang sinasabi. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan, at sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Bukod sa bubunutin at mawawasak, ano po ang lalong malaking kapahamakang sasapit sa mga hindi itinanim ng Diyos at kailan ito magaganap? Mga mahal na kapatid, dito sa binasa natin, talinghaga ito ng Panginoong Hesukristo tungkol sa mabuting binhi at sa mga pansirang damo. Anong sabi? Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari
sa katapusan ng sanlibutan. Yung mga pansirang damo, yung mga hindi naman itinanim ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Kristo, sila ay titipunin, igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Na ang tinutukoy ay ang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghukom. Kaya isang kakilakilabot na wakas ang kasasapitan ng samahang pangrelihiyon o iglesia na hindi ang Diyos ang nagtanim. Katulad lang sila ng pansirang damo na bubunutin, titipunin, at igagatong sa kalan ng apoy. Kaya nga, naawa tayo sa mga nahikayat o nalinlang ng mga maling relihiyon at mga samahang pangrelihiyon. Paano po ba nagkaroon ng mga pansirang damo o mga relihiyon o iglesia na hindi naman itinanim ng Panginoong Diyos? Pakinggan nyo. Babasahin ko ang mga talatang 27 hanggang 28 at itutuloy ko po sa 39. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Batay po sa talinghagang ito na sinalita ng Panginoong Kristo patungkol nga sa mabuting binhi at mga pansirang damo, ang kaaway o ang dyablo ang naghasik o nagtanim ng mga pansirang damo. Kung gayon, si Satanas, ang dyablo, ang dahilan kung bakit may bumangong mga hindi tunay na relihiyon o samahang pangrelihiyon noon at maging ngayon. Kaya napakahalaga po na malaman ng tao kung alin ang pananim ng Diyos at kung alin ang hindi. Kung alin ang tunay na relihiyon at kung alin ang hindi. Sapagkat pagka ang napili o naaniba ng tao ay hindi ang tunay na relihiyon sa Diyos, ang relihiyon na itinanim ng Diyos, ikapapahamak ng tao yun. Katumbas ng hindi ikaliligtas sa araw ng paghukom. Kaya magsimula po tayo sa pag-aaral kung alin ang pananim ng Diyos noong una. Alin po ba o sino po ba ang pananim ng Diyos noong unang panahon? Pakinggan nyo nakasulat dito sa awit sa 80 talatang 8. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo yaon. Gaya po ng nabasa natin, naglabas ang Diyos ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto at itinanim yaon. Alin po ang tinutukoy na puno ng ubas na inilabas ng Diyos sa Ehipto at itinanim nung unang panahon? Basahin natin ang nakasulat naman sa Isaiah sa 5 talatang 7. Ganito ang sinasabi. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang mga tao sa Huda ay ang kanyang maligayang pananim. Kung gayon, ang bayang Israel, ang ubasan o pananim ng Diyos noong una. Ano po ang ikinatatangi ng Israel?
sa ibang mga bayan o mga bansa sa panahon nila. Sapagkat meron na ring ibang mga bayan, meron na ring ibang mga bansa sa panahon ng Israel, at meron na ring mga paglilingkod o mga relihiyon na itinataguyod ang iba't ibang mga bansa o iba't ibang mga bayan. Kaya ang ating inaalam ngayon, ano ang ikinatatangi ng bayang Israel sapagkat sila ang itinanim ng ating Panginoon Diyos bilang kanyang bayan. Pakinggan nyo nakasulat dito sa Deuteronomio 7, talatang 6. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Bagaman maraming mga bayan o mga bansa sa panahon ng Israel, ang Israel lamang ang pinili o hinirang ng Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Bakit po tinawag ang Israel na isang ubasan o pananim na inilabas ng Diyos mula sa Ehipto? Ito po ay dahil sila ay nasa pagkaalipin sa Ehipto sa napakahabang panahon hanggang sa sila ay pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Moises upang sila'y malayang makapaglingkod at lumuwalhati sa Kanya. Sapagkat doon sa loob ng Ehipto, hindi nila magawa yung pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos. Hindi sila makapaglingkod sa Diyos doon sapagkat nasa pagkaalipin nga sila. Pero nagsugo ang Diyos sa katauhan ni Moises para ilabas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako na yun nga ang Kanaan. Ang Israel lamang noon ang kinikilala ng Diyos na kanyang pananim upang maglingkod sa Kanya. Sila lamang ang binigyan ng Diyos ng karapatang maglingkod, lumuwalhati, pumuri sa Kanya. Subalit, ano po ang nangyari sa bayang Israel? Bagaman ito ay itinanim ng Panginoon Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Isaias 5:3 hanggang 6. Ganito ang ating mababasa. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo. Isinasamo ko sa inyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat. At ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan at aking pababayaang sira. Hindi po nakatugon ang Israel sa hinahanap ng Panginoon Diyos sa kanila. Bilang bayan ng Diyos, bilang pananim niya, inaasahan ng Diyos na magbunga sila ng mabuting ubas. Subalit, ang ibinunga nila ay mga ubas gubat. Paano nangyari yun? Tinalikuran po nila ang Diyos. Hindi nila pinahalagahan ang kanilang kahalalan o ang dahilan ng pagtawag ng Diyos sa kanila. Paano po nila ginawa yun? Pagka po binasa natin ang nakasulat sa Hukom 2:12, nakalagay doon, kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos. Sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila, at sila'y yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. Kaya ano po ang ipinasya ng Diyos na gawin sa Israel?
o sa kanyang ubasan o pananim nung una? Sabi ng Diyos sa mga talatang binasa natin, aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan at aking pababayaang sira. Pero kaagad po bang ibinagsak ng Diyos ang kanyang galit sa Israel nang sila ay tumalikod sa kanya? Itinakwil ba kaagad ng Diyos ang unang bayan niya? Hindi po. Pagka po pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Israel, nang ang Israel ay makarating na sa Kanaan o sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila mula pa sa kanilang mga magulang, mula pa kay Abraham, nagsugo ang Diyos ng mga tagapanguna upang akayin sila sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Natalikuran nila ang pagsamba sa ibang mga Diyos at ang marami pang ibang mga kasalanan na nasumpungan sa kanila ng Panginoon Diyos. Sino-sino po ang isinugo ng Diyos sa kanila? Nung wala na si Josue, nakahalili ni Moises na nanguna sa kanila sa pagpasok sa Kanaan. Ang mga hukom, gaya ni Gideon, Samson, Hepte, at marami pang iba. At sa panahong may hari na ang bayang Israel, sa panahon ng mga propeta, isinugo sila Samuel, Elias, Isaias, Jeremias, at marami pang iba. Ano po ang layunin ng Diyos sa pagsusugo sa kanila? Upang iligtas ang bayan sa lubos na pagtalikod sa Diyos at sa pagkawasak na bunga ng pagtalikod. Pero naging matigas ang kanilang ulo sa kabila ng maraming pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Nagpatuloy sila sa paggawa ng mga kasalanang nagmungkahi sa galit ng Diyos laban sa kanila. Kaya sa bandang huli ay ibinuhos na o ibinagsak na ng Diyos ang kanyang malaking galit sa unang bayan niya. Itinakwil niya sila bilang bayang hinirang o pinili ng Diyos. Sa makatuwid, hindi po nanatiling pananim ng Diyos ang bayang Israel. Paano po nagpatuloy ang gawain ng Diyos na pagtatanim o paghirang ng mga taong maglilingkod sa Kanya nang tumalikod ang Israel? Sino po ang itinanim ng Diyos upang maging pasimula ng bagong grupo o kalipunan ng mga taong magbibigay luwalhati sa Kanya nang tumalikod ang Israel? Pakinggan po ninyo ang isang hula na babasahin natin sa Isaias sa 61:1 hanggang 3. Ganito ang ating mababasa, unawain po nating mabuti. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan na kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan na kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Batay po sa hulang binasa natin, nagsugo ang Diyos ng lingkod niya upang maging simula ng
panibagong grupo o kalipunan ng mga taong magbibigay luwalhati sa kanya nang tumalikod ang bayang Israel. Tinawag niya sila na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Sa makatwid, tumalikod man ang unang bayan ng Panginoon Diyos, nagtanim siya uli. At itong binasa natin, tumutukoy sa nagsimula ng pagtatanim, yung isinugo ng ating Panginoon Diyos para yung pinagsuguan sa Kanya maging punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Kaya yung hinahanap ng Diyos sa Israel noon na hindi nila naibigay sa Diyos, yun din ang hinahanap ng Diyos sa ipinalit sa Israel para siya ay luwalhatiin. Kaya dito mapapansin natin, mga mahal na kapatid, kaya nagtatanim ang Diyos. Kaya nagtatatag ang Diyos ng relihiyon, ng tunay na paglilingkod sa Kanya para mabigyan siya ng kaluwalhatian. Hindi dapat biguin ng mga tinawag, ng mga itinanim ng Diyos, ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat kung bibiguin, hindi ang Diyos ang luluwalhatiin, katulad ng nangyari sa Israel, ang mga Diyos-Diyusan ng mga nakapaligid na mga bansa sa kanila ang kanilang pinaglingkuran, niyukuran, inalayan. Kaya ipinahintulot sila ng Diyos sa iba't ibang uri ng pagkakamali para sila ay lubusang maitakwil sa bandang huli. Pero ang Diyos, sa bawat pagtalikod na ginagawa ng kanyang bayan, nagsusugo para sila ay papagbaguhin loob. Hindi nagbago ang Israel, kaya lubusan silang naitalikod. Mga mahal na kapatid, itong hulang ito tungkol sa isinugo ng Panginoon Diyos pagkatapos tumalikod ng Israel at ang bayang itinanim ng Diyos na pinangunahan ng sugong hinuhulaan, yan naman ang tatalakayin natin sa susunod nating pag-aaral. Pero magsilbi nawang babala o paalaalang mula sa Diyos na lagi tayong mag-ingat. Sapagkat laging nakaamba ang panganib sa mga anak ng Diyos na mawalan ng karapatan bilang pananim niya, bilang kanyang bayan, kung hindi masusunod ang layunin ng Diyos sa pagtawag sa kanila. Ipagpapatuloy po natin sa susunod na linggo ang leksyong ito, nawa ay makadalo kayong lahat. At kung merong mga hindi nakadalo ngayon, paalalahanan po natin sila sapagkat napakahalaga ng leksyong ito na ating pinag-aaralan. Dito nakasalig ang ating kahalalan, ang tunay nating pananampalataya, hindi dapat masirain, hindi dapat mabago ang tunay nating pananampalataya sapagkat yon ang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, napakasagana ng pag-ibig mo sa amin. Palibhasa, nais mo na manatili kaming tapat na naglilingkod sa iyo at maingatan namin ang aming kahalalan. Patuloy mo kaming tinuturuan. Ginagamit mo pong kasangkapan ang aming mga pagtitipon upang marinig namin ang iyong dalisay na mga aral. Salamat, Ama. Pinadaan mo man ang iglesia sa marami at mabibigat na mga pagsubok,
Subalit namamalagi sa amin ang ilaw, ang tanglaw na galing sa iyo, ang mga aral mo na tinanggap namin sa sugo at sa naunang namahala, namamalaging pinadadaloy mo sa amin. Amang banal ang hiling namin sa iyo, huwag kang pumayag na mahiwalay pa kami sa iyo, na matalikod kami sa iyo, sapagkat sa aba ng aming mga kaluluwa, ikaw ang aming pag-asa. Sa iyo nagmumula hindi lamang ang mabubuting bagay na kailangan namin sa araw-araw, higit sa lahat ang para sa kapakanan ng aming mga kaluluwa. Salamat Ama, hindi mo kami pinababayaan. Nangyari man ang malaking pagsubok sa iglesia, subalit pinamamalagi mo kami sa maalab at matibay naming pananampalataya. Pangako namin sa iyo, hindi kami bibitiw sa aming paglilingkod. Hindi namin tatalikuran ang alinman sa iyong mga aral. Ibubuhay po namin ang iyong mga salita sa lahat ng sandali ng aming buhay. Pagka kami nagkakamali, pagka kami nalilibang, naliligaw, Panginoon, maaari ba tapikin mo kami? Gumamit ka ng kasangkapan para ituwid kami, para kami ay mapanuto at mamalaging nakapag-iingat ng aming pananampalataya. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami, nariyan kang palagi para ilapit sa Ama ang aming mga panalangin. Sinasamantala namin ang pagkakataong ito na kami ay nagkakatipon sa harap mo at sa harapan ng Ama. Maari po ba abutin mo ang lahat ng mga dumadalo? Igawad mo po ang iyong mahalagang basbas. Pakinggan mo ang bawat panalangin, ilapit mo sa Ama. Dagdagan mo pa kami ng pananampalataya. Huwag kang pumayag na merong mahiwalay sa amin sa iyo, kundi maingatan namin ang aming pagkaiglesia ni Kristo. Pagparito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Ipagsama mo kami sa langit, magtamo kami ng walang hanggang buhay. Ama, umaasa kami. Tinanggap mo ang pagsamba namin. Pinagpala mo kaming lahat. Muli kang nagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang, at nagpagaling ka po sa aming mga karamdaman. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.